Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates. Personal reading, Jing Tarot Trader ha. Search mo na lang siya sa Facebook. And if you want, pwede mo ako i-follow sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Nagbibigay nga pala ako ng free na palm reading para doon sa mag-a-avail ng 2024 Dragon bracelet. Ayan, pampaswerteng bracelet. Check mo na lang dyan sa TikTok shop ko. Okay, let's start. For Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius, start na natin ang reading. 8 of Swords. Okay. 5 of Wands. And 3 of Wands. I feel like yung iba sa inyo, kailangan mo dumistansya sa mga taong either tinutulungan mo or sila yung tumutulong sa'yo. I don't know. Pero there's a chance na pwede magkaroon ng pag-aaway or possible na pagkakakulong. Yan. So, may mga issues, may mga problema na pwedeng itong pagtulong mo makasama pa. And then magdulot ito na pwedeng magkaroon ng pag-aaway or pagkakagulo. Kailangan may distansya yung mga sarili mo sa kanila. Yung iba naman, hindi naman literal na pagkakakulong. Pero may mga ang tawag dito? May mga dahilan. Para dapat mo talagang iwasan tong taong to. Lalo na may mga red flags. Mararamdaman mo naman yun na parang hindi sila dapat kaibiganin or hindi sila dapat lapitan or kung ano man yung mga tinuturo nila sa'yo, wag mong gawin. Alam mo naman yun, lalo na kung mali talaga. Alam mo sa sarili mong mali. Anyway, pagdating sa love, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? For Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Pagdating sa love, Aries, Leo, Sagittarius. Person ni Fire Sign. Okay. This person is, you do have here the 8 of Pentacles, the 5 of Pentacles, and then there's the Tower. So, you could be dealing with someone na pwedeng nagkakaroon sa inyo ng ending nitong person na ito. Pwedeng meron siyang mga pinagkakabalahan, like maybe pwedeng may kinalaman sa money or study, yun, pag-aaral, or pera, yan, pwedeng nag-focus siya sa kanyang finances. This person is sobrang nalulungkot at nasasaktan siya ngayon sa nangyayari sa inyo na ending. And pwedeng may mga problems din siya regarding sa money kasi. Ano yung situation ninyo ng person na ito? Situation ninyo ng person na ito. Yan. You do have here the getting to know each other. So, I feel like there's this other options. There's these other options. Pwedeng sa side mo or sa side ng person na ito. So, I feel like sa ngayon, ang focus mo is yung decision mo na may kinalaman sa pera regarding nga sa mga factor na kailangan mong asikasuhin ngayon regarding sa pera. Ganun din sa person na ito. There's a lot of pagsasariling. You do have your loving yourself, and then yung person mo, yung mga focus ninyo, yung mga kanya-kanya ninyong sarili. Mga material na bagay na nasa harapan ninyo ngayon. And then pwede kasing may mga pinagdadaanan na endings ng chapter itong person na ito. And someone here is not happy sa mga nasa harapan niya ngayon. This person is currently stuck sa situation na pwedeng hindi siya masaya. Kasi may mga bagay na gumulat din sa kanya na parang hindi niya rin in-expect na mangyayari itong bagay na ito. Pero parang wala siyang choice kundi harapin ito. And then your person, nakikita natin nakaharap siya sa realidad ngayon, pero according sa realidad niya,
parang maraming nagiging balakid para ma-achieve niya yung pangarap niya. So, medyo nagkakaroon ng problem itong taong ito. So, anyway, ano yung nasa isip mo at emotions mo towards your person? Isip mo at emotions mo patungkol sa kanya, spirit guides, angel guides, for the sign of fire sign. Nasa isip at emotions mo towards your person, fire sign. For fire sign, please, Aries, Leo, and Sagittarius. Knight of Wands is here. The Ten of Swords, okay. So, pwedeng currently, nakakamoy ako ng alak ha. This could be a reading. Yeah, kinakat off mo itong person na ito. I feel like ini-end mo yung connection ninyo and pwedeng yung iba sa inyo ang focus mo is travel or maybe you do have a lot of passion dito sa person na ito. Pero parang ang hirap parang ang hirap niyang gustuhin, ang hirap niyang mahalin dahil mas madali sa ngayon ng i-cut off siya. Pwedeng may mga personal problems ka rin ngayon na kinakaharap na kailangan mo munang i-end pero hindi mo magawang i-end. So, pwedeng, inaasikaso mo muna yung sarili mo. And regarding dito sa person na ito, yeah, pwedeng there's distance between the two of you kaya nga mas madaling i-cut off na lang siya kasi may distance din naman, baliwala rin lang naman. And then, ano nasa isip ng person na ito at emotions niya towards you, spirit guides, angel guides. King of Cups is here. One more card, Knight of Cups. There's a lot of love mula dito sa taong to with the King of Cups and the Knight of Cups. And we do have the Six of Cups. This could be a person in the past. Noon palang mahal ka na nitong taon to Hanggang ngayon mahal ka nitong taon to. But, medyo dumadaan yung person na ito sa matinding pagsubok ng buhay niya para actually nare-realize niya yung emotions niya for you. Romantic feelings is here. Chemistry. You could be dealing with your twin flame, your soulmate. This is a past connection with a past life relationship na nakikita natin na talagang yung pagmamahal ng person na ito, alam niya sa sarili niya. There's a lot of attraction. Pero may mga issues siya. Pwedeng may kinalaman sa family, kinalaman sa pera. Kung bakit parang feeling niya hindi ka naman maa-attract sa kanya, sa kalagayan or sa sitwasyon niya ngayon. Pwede ngayon nakikita niya marami siyang insecurities, no? And this person, medyo immature siya pagdating sa kanyang emotion with the Page of Swords. Hindi niya alam kung paano haharapin yung connection ninyong dalawa. Kailangan niyang mag-risk mag-take ng risk. Pero sa ngayon, with the Two of Pentacles, hindi niya kaya. Kasi nakikita niya parang ang baba ko ngayon Parang feeling niya hindi niya kayang mag-take ng risk sa connection ninyo kasi marami siyang nakikitang kakulangan sa sarili niya wherein pwedeng mataas ang tingin niya sa'yo. And then pwedeng nakikita niya sa sarili niya masyado siyang mababa, masyadong insecure. And I'm feeling like kina-cut off mo na lang tong person na ito because yun nga, kasi parang you feel like wala rin naman siyang pakialam sa'yo. And yan, what will happen in the near future between the two of you. So yun nga, ang laki ng distance ang laki ng, yung iba sa inyo pwedeng milya-milya yung layo. But anyway, pwedeng nagdudulot ng malaking factor pa yung malaking pagbabagong nangyayari ngayon sa buhay ninyo. Okay? I feel like may mga plano ka in the future sana dito sa person na ito because for what I can see here, yung iba sa inyo pwedeng you are spiritually mature or marami ka ng alam, usaping spiritual, lalo na kakapanood mo ng tarot, no? So, pwedeng, pagdating sa connection ninyo, alam mo na kung ano dapat gawin, alam mo na that this is your twin flame, your soulmate, diba? But, pwedeng, naghihintay ka lang rin bago ka gumawa ng desisyon sana sa connection ninyo. Parang naghihintay ka kung ano yung gagawin niya or anong sasabihin niya, pwedeng ganun. And then after nun, tsaka ka makakapag-decide regarding dito. Kasi you do like this person, pero at least man lang maramdaman mo or makita mo sa kanya na gusto ka rin niya, parang ganun. So, what will happen in the near future for the both of you, for our fire sign? Bottom of the deck is the Seven of Pentacles. Okay, so kukunin ko itong mga card na to. Okay, you do have a King of Swords. I can see you cutting off talaga itong person na ito. You're moving on, you're focusing on your victory, you're focusing on yourself, focusing on
ano pa ba naghihintay sa iyo in the future na success. So, nandito ka eh. Nandito yung focus mo. For what I can see here, pagdating sa spiritual connection, kina-cut off mo talaga yung person na to and in-end mo na because, ang nasa isip mo is to move on. Diba? Mag-focus na lang sa sarili, mag-focus na lang sa pera. You are this person in the near future na parang total ending yung ginagawa mo sa kanya eh. 'Di ba? And I feel like, oo, spiritually developed ka. Pero maybe you want this person na magising din sa katotohanan regarding sa connection ninyo. Parang hindi mo na kailangan ipaalam pa yun sa kanya eh. Maybe in the past, you've tried, no? Pwedeng may pagpaparinig, pwedeng may mga pag-share pa ng mga tarot videos just for this person to learn or to understand yung connection ninyo. Pero hindi nag-work out para sa kanya yung ganong, Kasi maybe in the past, inilaban mo, tinry mong ipakilala, malaman niya kung ano ba yung meron sa connection ninyo kasi ikaw alam mo na eh. Pero ngayon, parang nababaligtad yung sitwasyon, parang, ay naku, bahala siya sa buhay niya, parang ganun. There's this 9 of Wands, the Emperor in the near future towards your person. The Hanged Man is here. Believe me or not, etong person na to, kahit may boundary sa inyong dalawa, this person is still waiting. You are his or her empress. So, if your person is the emperor, nakikita ka niya as the empress, ang laki rin ng attraction niya for you. Pero nakikita nga natin parang malaking boundaries eh. So, nagmamatigas yung person na ito. Kung ikaw ay nagka-cut off siya, nagmamatigas siya. And may mga sitwasyon sa buhay niya na parang gusto niya talagang alisan. Gusto niyang alisan in the future para mag-take ng risk. Pero kulang siya sa pagpaplano. Maybe kulang din sa usaping financial. So, paano niya alisan yung isang bagay na hindi naman niya alam kung paano alisan? You do have your codependency. Your person, medyo magiging maaapektuhan yung buhay niya in the near future pagdating sa mga bagay na gusto niyang i-release or alisin sa buhay niya. We do have here very soon. So, I feel like itong person na ito, magde-decide siya regarding dito sa, you do have your keep an open mind sa mga bagay na nagko-control sa kanya. Hindi lang siya makapag-decide kasi for what I can see here, yung iba sa inyo, yung person mo might have other choices. And then yung spirit guides niya or yung angel guides niya is parang itinuturo ikaw. Parang ganun, tinuturo ka. Pero hindi niya pinapansin eh. So maybe yung iba sa inyo, naiintindihan niya na rin yung connection or may something. Parang alam niya, it's like you're my soulmate, you're my twin flame. Pero mas iba yung napili or pinili nitong person na ito na landas. Which is pwedeng pagsisihan niya yon. We do have your let go of control issues. Pagsisisihan niya yon in the near future. Yung mga naging choices niya ngayon or in the past. Kasi nakikita natin, the more you disconnect from this person with a retreat, doon niya nare-realize yung passion, yung attraction na nararamdaman niya towards sa'yo. And then mas makikita niya kung ano yung mga issues with the person or with the situation na napili niya in the past or ngayon. Okay? So, in the future, marirealize niya yon. So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.